Magandang araw mga kaibigan, linggo na naman ngayon, November 19, 2023. Bigyan muna natin ng ating background ang ating topic ngayon. Dahil ito ay tungkol sa communication. Noong araw, ang ating ginagamit na communication ay telegrama, ngayon nagkaroon ng telepono, tapos naging beeper, ngayon ay cellphone na ang ating ginagamit. Kaya ko ito sinasabi dahil maraming klase ng mga communication. Noong panahon, ang sangkatauhan ay ginaguide pa ng ating creator. Meron silang iba't ibang klaseng communication, tinatawag na molecular communication. Ano ito? Kasi ang ating paligid ay hindi natin nakikita, ay may mga molecules, invisible yung mga molecules. Ating creator ay nakikipag-communicate at doon sila sa kalawakan, kasi ang ating creator ay space traveler. Gumagamit sila ng molecular communication. Kaya magitan ng movement ng mga molecules na mamonitor nila doon sa meron sigurong parang television na mamonitor nila kung anong ibig sabihin ng hinihingi ng mga tao dito sa mundo. Halimbawa, mayroong war dance. Ito ginagamit war dance. Halimbawa, nanalo ang mga isang tribo sa gira, nagsiselebrate sila ng war dance, sumasayaw sila. So, nakikita yun ng creator doon, monitor nila, alam nila ay yung movement na yun ay para sa war dance yun. Nanalo yung ating mga tribo doon sa isang gira, kaya nagkakaroon ng war dance. Halimbawa, humihingi ng ulan dahil hindi makapagtanim dahil may El Nino. May ginagawa, hanggang ngayon ginagawa pa ng iba dyan na pumupunta sa dagat, nagpaparid-parid, sumasayaw, may dala-dalang mga santo. Ibig sabihin, humihingi ng ulan. Makikita yon. Halimbawa, kaya ginagamit pa rin hanggang ngayon yun ng ating mga primitive na mga katutubo. Yung mga iba-ibang mga dance. Kasi bawat dance na itinuro ng creator sa ating sa tao ay may kahulugan. Sa pamamagitan ng movement ng namomonitor doon na nalalaman ng ating creator kung anong gustong ipahayag na mensahe ng mga tao dito sa mundo. Ngayon, mayroon pang isang communication na ang tawag ay telepathy. Actually, lahat tayo ay may telepathic ability. Pero hindi lang natin alam at hindi lang natin ginagamit. Unaware tayo. Noong high school nga halimbawa, sinabi niya, crush ko si ganon, gusto kong makaano. Ngayon, sasabihin sa'yo ng kaibigan mo, kumuha ka ng picture niya. Ilagay mo sa ilalim ng unan mo bago ka matulog at isipin mo siyang mabuti para maisip ka rin niya. Yun ay ibig sabihin ay telepathy yun. Telepathic communication yun. Hindi natin alam. Akala natin ay parang laro-laro lang yun. Pero kapag na-develop mo ang iyong telepathic communication, maganda yon. Kasi, pero bago mo ma-develop, mahirap Kailangan mo, kasi ang ating brain powerful, pero para kailangan pahabain mo ang iyong mga buhok, yung mga balahibo, mga bigote, lahat, kasi yun ay magsisilbing antina. Ang ating mga buhok na ito hindi natin alam, antina pa lang natin to.
Kaya nga yung mga propeta, mga matatalinong tao, mahahaba ang buhok nila kasi unaware man sila, pero yun ang nagbibigay na kanila ng intuition, malakas na intuition kasi antenna yun. Kita mo, kapag napunta ka at natakot ka, tumatayo ang iyong balahibo, ibig sabihin, nararamdaman mo yung danger doon. Buhok ay nagsisilbing antenna ng ating brain. Magbasa na tayo ng mga talata sa Biblia. Dito sa Judges, chapter 13, mayroong example ng pakipag-talastasan ng ating Creator sa babae dito sa ating daigdig. And the angel of Yahweh appeared unto the woman and said, You are barren and have no child, but you shall conceive and give birth to a son. Judges chapter 13, verse 3. On his head, for the child shall be a Nazarene, consecrated unto God from the womb. Judges chapter 13, verse 4 to 5. Later it is written, The angel of Elohim came again to the woman who was sitting in the fields. Her husband was not with her. Judges chapter 13, verse 9. So, ibig sabihin, yung angel nakipagtalik doon sa babae na may asawa na hindi nagkakaanak. Ang sabi, dapat huwag kang iinom ng para ma-monitor habang buntis siya kung magiging healthy ang child, kasi yun ay magiging Nazarene, sabi niya. Kasi kinakalagay, isang araw dumating yung anghel, wala doon ang kanyang asawa sa rice field. Siyempre, alam mo na ang mangyayari kung ang isang babae at isang lalaki, dalawa lang sila doon, walang nakakaalam, attracted sila sa isa't isa, alam mo na ang mangyayari kung ano. Ito yung sinasabi ni Rizal na kapag dumalaw si Doña Pia doon sa Ubando, nagsisimba, hindi kasama yung kanyang asawa. Ang kasama ay dalawa lang sila ni Padre Damaso. Siguro dito ni Rizal nakuha yung idea. Kailangan hindi paputulin ang kanyang mga buhok. Ito yun si Samson. Nung ipinganak si Samson ay panahon ng mga judges, kung saan ang Israelites ay wala silang nag-guide sa kanila. Kasi ang parang namamahala yung mga Levitas. Dito sa Samuel chapter 3, sinasabing si Elijah ay nagkaroon ng telepathic experience sa mga creator. The creators wanted to contact Samuel and he thinks that Elijah is speaking to him. He hears his voices. Go, lie down, and it shall be. If he calls thee, thou shalt see. Speak, Yahweh, for thy servant hear it. Ay Samuel 1, chapter 3, verse 9. Parang ito yung sa radio operator, di ba? Mayroon tayo two-way radio na ginagamit dito hanggang ngayon. Break, ganyan. Go ahead. I can hear you loud and clear. Yan, ganyan. Samuel answered, Speak, for thy servant hear it. Samuel chapter 3, verse 10-11. Go ahead, sabi. I can hear you, Samuel. Sige. Yun ang sagot ni Samuel. That he should defy the armies of the living God. Samuel 17:26. They shows the reality of the presence in that epoch. A quite tangible God. Telepathy as a means of communication.
between the creators and the human beings was only possible when the Elohim were in proximity to the earth. Kung malapit lang yon, kung malayo, hindi na pwede yung telepathy. Kung malapit lang, halimbawa ako marunong ng telepathy, pag sa US hindi ko na kaya yon. When they were on their distant planet or elsewhere, they could not communicate sa telepathy. For this reason, they set up a transmitter-receiver which was transported in the Ark of God, an apparatus containing its own atomic-powered seal. This is why in the first book of Samuel, chapters 5 and 6, when the Philistines stole the ark, their idol Dagon lay face down on the ground nearby as the result of an electrical discharge caused by their clumsy mishandling of it. They also suffered radiation burns from the dangerous radioactive materials, and he afflicted them with tumors. 1 Samuel chapter 5 verse 6. Even the Hebrew people who had not taken precautions while handling the ark were harmed. The oxen stumbled, and Hosea reached out of the ark of God and took hold of it. Yahweh was angry with Hosea and struck him down for his rash act, so he died there beside the ark of God. 2 Samuel chapter 6 verse 6 to 7. Mahuhulog sana habang tinatransport Ark of the Covenant, mahuhulog sana si Osa. Inalalayan niya, nahawakan niya, yun, namatay siya, nasunog siya. Sabi ng mga nakakita doon, kasi matigas ang ulo, ayaw maniwala. Nagmalasakit na nga ayun, pinarusahan siya. Nagmalasakit na nga, parusahan pa. Ayun ang interpretation nila doon. Pero kasi, kuryente yun. In the first book of Kings, 1 Kings chapter 1 to 50 and 1 Kings chapter 2 verse 28, basahin nyo, we read in the several places of individuals who caught hold on the horns of the altar. This refers to the manipulation of the transmitter receiver levers. Yun bang hawakan? Yung levers, which was necessary when trying to communicate with the creators. Yung mga levers, akalan ang description ay sungay. Horn. Kasi mga primitive pa sila Yung levers, Swiss. Hanggang dito na lamang sa susunod na linggo na naman muli. Maraming salamat po.